Narinig mo na ba ang sabi-sabi na, haluin mo lang ang asukal at kanela at darating agad ang pera? Parang napakasimple, di ba? Pero libu-libong tao ang naniniwala rito. May ilan na nakatanggap ng biglaang pera sa mismong araw na ginawa nila ito. Ang iba na may nagsabing unti-unting nawala ang kanilang mga utang at sunod-sunod ang dumating na biyaya. Hindi ito tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa paggising ng isang nakatagong enerhiya na madalas hindi pinapansin ng karamihan. At ang pinakamagandang bahagi. Napakadali lang gawin, wala pang 2 minuto sa loob ng bahay. Kaya kung ikaw ay nahihirapan o naghihintay ng isang malaking pagbabago, tapusin mong panoorin ito, baka ito na ang araw na magbago ang iyong buhay. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na ang mga simpleng bagay ay may dakilang kapangyarihan, isang bulong na dasal, isang kandilang sinindihan sa gabi, o isang baryang inilagay sa ilalim ng unan. Pero alam mo ba na kahit ang simpleng asukal at kanela ay kayang baguhin ang enerhiya mo sa pera? Hindi bago ang ritual na ito. Sa katunayan, ginamit na ito sa loob ng maraming siglo ng mga albularyo, mga ngalakal, at maging ng mga karaniwang pamilya para tawagin ang swerte, yaman, at agarang ginhawa mula sa hirap. Kapag pinagsama sa tamang layunin at ginawa sa tamang oras, ang 2 sangkap na ito ay kayang humatak ng pera mula sa mga di inaasahang paraan at mabilis pa. Kung ang hangad mo ay mabayaran ang mga utang, mapalago ang kita, o matanggap ang biyayang matagal mo nang hinihintay, ang video na ito ay para sa'yo. Kaya pakinggang mabuti. Dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring maging punto ng pagbabago na hindi mo inaasahan, pero matagal mo nang kailangan. Bakit napakabisa ng sugar ini cinnamon na sa spiritual na may paraan? Asukal at kanela, 2 sangkap na halos lahat ng kusinang Pilipino ay meron. Pero sa larangan ng espiritualidad, hindi lang ito para sa pagluluto. Sila'y sinaunang simbolo ng attraction at abundance. Magsimula tayo sa asukal. Sa mga espiritual na tradisyon, ang asukal ay kilala sa pagpapatamis ng enerhiya. Gaya ng ginagawa nitong masarap ang pagkain, pinapatamis din nito ang iyong buhay, inaakit ang mga biyaya, mabubuting tao, magagandang oportunidad, at syempre pera. Kapag isinaboy mo ang asukal na may intensyon, hindi ka lang tumatawag ng kayamanan, tinatawagan mo rin ang mas matamis na buhay. Ngayon naman ang kanela. Ginagamit ang kanela sa mga sinaunang ritual sa loob ng maraming siglo, sa Ehipto, China, at maging sa mga sinaunang gawin ng mga Pilipino. Bakit? Dahil ang kanela ay kilala sa pagpapainit ng enerhiya, pagpapabilis ng galaw, at pagtanggal ng pagkaantala. Sa espiritual na pananaw, ang kanela ay isang booster, pinapabilis nito ang mga dasal, inaakit ang mabilis na resulta, at sinisindihan ang apoy ng iyong hangarin. Pero dito talaga nagsisimula ang mahiwagang epekto. Kapag pinagsama ang asukal at kanela, lumilikha ito ng makapangyarihang energy field. Isa ang nagbibigay ng tamis, isa ang nagbibigay ng bilis. Isa ang tumatawag ng biyaya, isa ang nag-aalis ng sagabal. Kaya maraming tao ang nagsasabing agad nilang nararamdaman ang epekto matapos gawin ang ritual na ito. May mga nagulat na sila'y nakakuha ng perang hindi inaasahan. Nabayaran ng utang ng taong matagal nang nakalimutan. Nagkaroon ng bagong benta sa negosyo o karagdagang tip. O simpleng nakaramdam ng gaan, parang nawala ang bigat ng pinansyal na stress. Sa espiritual na batas, hindi ito basta-basta. Ang tawag dito ay energy alignment. Kapag nakaaliin ang iyong personal na enerhiya sa abundance, tumutugon ang universo, minsan mabilis, minsan banayad, pero laging may layunin. Nakakuha ng perang hindi inaasahan. Nabayaran ng utang ng taong matagal nang nakalimutan. Nagkaroon ng bagong benta sa negosyo o karagdagang tip. O simpleng nakaramdam ng gaan, parang nawala ang bigat ng pinansyal na stress. Sa espiritual na batas, hindi ito basta-basta. Ang tawag dito ay energy alignment. Kapag nakaaliin ang iyong personal na enerhiya sa abundance, tumutugon ang universo, minsan mabilis, minsan banayad, pero laging may layunin. At ang pinakamagandang bahagi, abot kamay ang asukal at kanela. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Hindi mo kailangang magdasal ng oras-oras. Ang kailangan mo lang ay paniniwala, intensyon, at 2 simpleng sangkap na meron ka na sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling dito. Dahil hindi lang ito nangangakong may resulta, ibinibigay nito ang resulta, tahimik, habang patuloy ka sa iyong pang-araw-araw na buhay.
Kaya kung nasubukan mo na ang lahat, nagsumikap, nagdasal, naghintay, lumuha, baka ito na ang munting hakbang na magbabago ng lahat. Hakbang-hakbang ni gabay, paano gawin yan? Sugar panandang pandagdag cinnamon money ritual. Ngayong alam mo na kung bakit napakalakas ng enerhiya ng asukal at kanela, oras na para matutunan mo kung paano mismo ito gawin upang makaakit ng agarang pera. Hindi ito komplikadong ritual. Sa katunayan, napakasimple lang, kahit sino ay kayang gawin ito, basta't may dalang malinis na intensyon at buong atensyon. Narito ang mga hakbang. Hakbang 1, pumili ng tamang araw at oras. Gawin ang ritual na ito sa Biyernes o Lunes dahil bukas ang enerhiya sa galaw at pagpapala sa mga araw na ito. Pinakamabisang oras. Umaga bago magnegatibo yen o gabi mula 7 UAS hanggang yes, kapag tahimik ang paligid at kalmado ang iyong isipan. Hakbang 2, ihanda ang iyong mga sangkap. Kailangan mo lang ng 3 bagay. Puting asukal para sa tamis at biyaya. Giniling na kanela para sa mabilis na enerhiya at pera. Isang malinis na maliit na mangkok o platito, mas mainam kung puti o malinaw na salamin. Optional, kandila na berde o ginto, pampalakas pa ng enerhiya ng kayamanan. Hakbang 3, ihanda ang iyong isipan. Bago hawakan ang kahit ano, huminga ng malalim ng 3 beses. Alisin ang mga alalahanin. Ituon ang sarili sa kasalukuyan. Sabihin sa iyong puso. Tinatanggap ko ang pera. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Tinatanggap ko ang para sa akin. Ito'y nagpapabukas sa iyong espiritual na enerhiya upang tumanggap. Hakbang 4, paghaluin at basbasan ang mga sangkap. Sa mangkok, ilagay ang 1 kutsara ng asukal at 1 kutsarita ng kanela. Haluin ito ng dahan-dahan gamit ang iyong mga daliri. Habang hinahalo, isipin na may liwanag na bumabalot sa iyong kamay. Sabihin ang mga salitang ito, malakas o sa isipan. Habang pinagsasama ko ang tamis at bilis, naway dumating sa akin ang pera ng may kapayapaan at kagaanan. Ulitin ito ng 3 beses na may buong konsentrasyon. Hakbang 5, gamitin ang halo. Maaari mong piliin ang 1 o higit pa sa mga sumusunod na paraan. Hipan ito sa labas ng iyong pinto sa harap para anyayahan ang pera sa loob ng bahay. Magbudbod ng kaunti sa iyong pitaka para patamisin ang daloy ng pera. Ilagay sa maliit na papel at ipailalim sa unan para makaakit ng pera habang natutulog. Ilagay malapit sa altar o lugar ng dasal, lalo na kung may mga barya, kandila, o money jar. Mahalaga, huwag itapon sa basura. Pagkalipas ng 3 araw, ibalik ang natira sa kalikasan, ibudbod ito sa halaman o sa ilalim ng puno. Bonus, pag-ayon sa buwan, optional. Kung nais mong palakasin pa ang epekto, gawin ang ritual sa bagong buwan para tumawag ng bagong pera, o sa buwan na bilog, full moon, para alisin ang mga harang sa pinansyal. Ang ritual na ito ay tila simple, at iyan mismo ang kagandahan nito. Ang universo ay tumutugon hindi sa komplikado kundi sa taos-pusong enerhiya. Marami na ang nagsabi na sa loob lang ng 24, 48 oras, may naramdaman na silang pagbabago, isang mensahe, refund, kliyente, o simpleng kapayapaan sa puso. Ngayong alam mo na kung paano ito gawin. Handa ka na bang anyayahan ang kasaganaan? Iyan ay pagbabago ng enerhiya, nangyayari pagkatapos ng ritual. Nagawa mo na ang ritual. Nahalo na ang asukal. Naibudbod na ang kanela. At naipahayag mo na ang iyong intensyon sa universo. Ngayon, ano na ang susunod? Dito madalas nagkakamali ang karamihan, naghihintay na lang bigla ang babagsak ang pera mula sa langit. Pero hindi ganoon gumagana ang enerhiya. Tandaan, nagsasalita muna ang universo sa mga palatandaan bago dumating ang mga biyaya. Mga posibleng senyales sa loob ng 24-72 oras. Pagkatapos ng ritual, nagsisimula ng magbago ang iyong enerhiya, at maaari mong mapansin ang mga simpleng ngunit makapangyarihang palatandaan tulad ng nakakakita ng paulit-ulit na numero gaya ng 111, 888 o 555. Nakakahanap ng barya o papel na pera sa di inaasahang lugar. Nakakatanggap ng biglaang mensahe mula sa mga kaibigan, kakilala, o kahit alok sa trabaho. Biglang nakararamdam ng gaan, kapayapaan, o inspirasyon. Hindi ito mga aksidente. Ito'y mga senyas na totoo ang enerhiya at nagsimula na ang pagbabago. Kahit wala ka pang natanggap na pera agad, ang mga senyas na ito ay patunay na may gumagalaw na sa iyong pabor.
Tumatanggap ang enerhiya sa bukas na kalooban. Tandaan, ang mga ritual ay hindi lang tumatawag ng pisikal na pera. Tinutunaw din ito ang mga espiritual na harang, gaya ng takot, stress, o trauma sa nakaraan tungkol sa pera. May mga tao na nagsabi na pagkatapos ng ritual, mas mahimbing silang natutulog, mas kaunti ang iniisip. Mas umaasa sila sa mabuti kahit wala silang tiyak na dahilan. May mga taong biglang tumutulong o dumarating ang bagong oportunidad. Dahil dito, hindi na tinataboy ng iyong enerhiya ang kayamanan, inaanyayahan na nito ito. Pagbitaw sa pagkakapit. May isang sikreto na pinaniniwalaan ng maraming espiritual na guro. Gawin mo ang ritual pagkatapos bitawan mo na. Huwag mong tingnan ang iyong telepono kada oras. Huwag mong tanungin ang universo ng paulit-ulit na saan na ang pera. Sa halip, magtiwala na nagsimula na ang pagbabago. Maging bukas. Maging mapagpasalamat. At kumilos na parang paparating na talaga ang biyaya. Mahilig ang enerhiya sa kumpiyansa. At ang pera, gaya ng isang mahiyaing bisita, mas mabilis dumating kapag ito'y naramdaman na inaasahan, hindi pinagmamakaawaan. Paano kung walang nangyari? Kung wala kang napansing senyales agad, huwag mawalan ng pag-asa. Minsan, may pagkaantala dahil nililinis pa ng iyong enerhiya ang mga lumang harang. O kaya naman, inaayos pa ng universo sa likod ng eksena ang mas malaki kaysa sa hinihiling mo. Isang babae ang nagbahagi na matapos ang ritual, wala siyang napansin sa loob ng 5 araw. Pero sa ika-6 na araw, tinawagan siya para sa isang job interview na matagal na niyang inaplayan at lumampas ito sa kanyang inaasahan. Ang sikreto? Maging consistent. Pwede mong ulitin ang ritual tuwing 1 linggo, lalo na tuwing Biyernes. Bawat ulit mo, mas lumalakas ang enerhiya mo. Kaya't hindi na tanong kung gumagana ba ito. Kundi, handa ka na bang tumanggap? Dahil kapag ang enerhiya mo ay nagsabing, sumasagot ang universo sa mga paraang hindi mo kailanman inaakala. Tunay kwento patotoo mula de naniniwala. Kapag naririnig ng mga tao ang tungkol sa ritual na ito, ang paghahalo ng asukal at kanela upang makaakit ng kayamanan, ang una nilang reaksyon ay kadalasang pagdududa. Pero kapag sinubukan nila may nangyayaring kakaiba. Sa nakaraang taon, daan-daang Pilipino ang tahimik na nagbahagi ng kanilang karanasan. May nag-email, may nagkomento sa mga video, at may mga ibinulong lamang ang kanilang kwento sa mga kaibigan. Narito ang ilan sa kanila para makita mong totoo ang epekto. Maria, 52, mula sa Laguna. May sari-sari store si Maria. Mabagal ang benta at nahihirapan siyang punuin ang mga paninda. Isang araw, napanood niya ang isang video tungkol sa ritual ng asukal at kanela at naisip, wala namang mawawala kung susubukan ko. Gabi ng Biyernes niya ginawa ang ritual. Inisaboy niya ang halo sa pintuan at naglagay ng kaunti sa kahera. Kinabukasan, may nangyaring kakaiba, dagsa ang mga customer. Pagsapit ng tanghali, ubos na ang mga paninda niya para sa buong weekend. At tumuloy-tuloy ito ng 3 linggo. Sabi niya, hindi ko alam kung paano, pero parang may humatak sa mga tao papunta sa tindahan ko. Mark, 34, mula sa Cebu. Lunod sa utang si Mark dahil sa credit card. Sinubukan na niya ang pagbabudget, dasal, at pangungutang para makaraos. Isang gabi, nakita niya ang ritual na ito at nagpasya siyang subukan. Inilagay niya ang halo sa ilalim ng unan at taimtim na sinabi ang dasal. Pagkalipas ng 2 araw, tinawagan siya ng dati niyang employer, may alok na freelance job, kahit hindi naman siya nag-apply. Anya, pakiramdam ko parang may pintong nabuksan na hindi ko alam na nandoon pala. Lola Remedios, 76, mula sa Bicol. Walang ideya si Lola kung ano ang kanela. Pero nang sabihin ng pamangkin niyang subukan ito para sa biyaya, hinalo niya ang asukal at kanela gamit ang kamay at dahan-dahang inihipan palabas ng kanyang pintuan. Gabi ring iyon, nanaginip siya sa kanyang yumaong asawa, nakangiti ito at itinuro ang isang puno sa kanilang bakuran. Kinabukasan, lumabas ang anak niya at may nakita, 3,000 na nakabalot sa plastik, sa tabi mismo ng punong iyon. Malamang ay nawala ng iba, pero ngayon ay napasa kanya. Sabi lang ni Lola, kahit simpleng ritual, kung may paniniwala ka, may balik talaga. Ilan lamang ito sa maraming kwento ng pagbabago. Hindi man lahat agad nakatanggap ng pera, bawat isa ay nakaramdam ng pagbabago, sa damdamin, sa enerhiya, sa takbo ng buhay.
Dahil kapag pinagsama mo ang paniniwala at aksyon at pananampalataya at sinaunang kaalaman palaging may nangyayari. Ang asukal, inaanyayahan ang tamis. Ang kanela, nagpapabilis ng dalaw. At ang universo, nakikinig mas malinaw kaysa dati. Espiritual na oras, bakit hindi epektibo than the ritual na eki day ilang araw? Sa espiritual na paniniwala, lalo na sa mga nakatatandang Pilipino, ang oras kung kailan ginagawa ang ritual ay kasing halaga ng mismong ritual. Pwede mong gawin ang kombinasyon ng asukal at kanela anumang oras. Pero kapag isinabay mo ito sa tamang araw at galaw ng kalikasan, mas lalakas ang epekto nito at maaaring bumilis ang resulta. Ang lakas ng Biyernes at Lunes. Sa maraming paniniwala, ang Biyernes ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan at kasaganahan. Kaya't ito ang perpektong araw para tumawag ng kayamanan, relasyon, at magandang kapalaran. Sa kulturang Pilipino, ang Biyernes ay araw rin ng kandila at dasal. Marami ang bumibisita sa simbahan. Isa itong malambot na araw para sa espiritu, kung saan mas bukas ang langit sa ating mga panalangin. Ang Lunes naman ay simbolo ng panibagong simula. Nililinis nito ang lumang enerhiya at binubuksan ang malinis na landas para sa buong linggo. Kapag ginawa mo ang ritual sa Lunes, tinutulungan ka nitong i-reset ang iyong enerhiyang pinansyal at humatak ng bagong simula. Ang mahika ng mga yugto ng buwan. Tayong mga Pilipino, lalo na ang ating mga lola at tita, ay maraming kasabihan tungkol sa buwan. Huwag kang magputol ng buhok kapag bagong buwan. Maglinis ka ng bahay sa kabilugan ng buwan para mawala ang malas. Bakit? Dahil ang buwan ay hindi lang nagbibigay liwanag, ito ay humihila rin ng enerhiya. Nakaapekto ito sa alon, emosyon, at maging sa agos ng pera. Narito kung paano ito gamitin sa ritual. Bagong buwan, new moon. Panahon ng pagtatanim ng intensyon. Kung gusto mong tumanggap ng bagong pera, gawin ang ritual sa bagong buwan. Kabilugan ng buwan, full moon. Pinakamainam para alisin ang mga harang. Kung pakiramdam mo ay stuck ka o nabibigatan sa utang, ito ang tamang yugto para linisin ang landas. Pagliit ng buwan, waning moon. Panahon ng pagbitaw sa mga problema sa pera, emosyonal na stress, at takot. Gawin ang ritual para alisin ang mabigat na enerhiya. Paglaki ng buwan, waxing moon. Panahon ng paglago. Mainam gawin ang ritual kung gusto mong palagin ang negosyo, dagdagan ang kita, o buksan ang bagong oportunidad. Kung hindi ka sigurado sa yugto ng buwan, maaari kang gumamit ng moon calendar online o sundan ang Filipino almanac na gamit ng ating mga ninuno. Pinakamainam na oras ng araw. Gaya ng nabanggit, gawin ang ritual sa maagang umaga bago magnegatibo siyam-je, kapag tahimik pa ang mundo at sariwa ang iyong enerhiya. Gabi mula 7 hanggang siyam, kapag bumabagal na ang araw at mas nararamdaman ang espiritual na presensya. Huwag itong gawin ng nagmamadali. Bigyan mo ang sarili ng tahimik na sandali, kahit 5 minuto lang, upang tunay mong maramdaman ang ritual. Pananampalataya ng ating mga ninuno. Maraming naniniwala na sa kabilugan ng buwan, pagsikat ng araw, o oras ng dapit hapon, doon pinakamalapit sa atin ang mga espiritu ng ating mga ninuno. Kaya sinasabi ng ilan, kapag tahimik ang paligid, doon mas malakas ang dasal. Kaya kapag pinaghalo mo ang asukal at kanela sa ganitong mga sagradong oras, hindi ka lang nakikipag-usap sa universo. Nakikipag-usap ka rin sa mga espiritong nais kang tulungan. Ngayon ay natutunan mo ang isang makapangyarihang kaalaman. Isang sinauna, simple, at napakalalim na espiritual na karunungan. Hindi lang ito tungkol sa asukal at kanela. Ito ay tungkol sa iyo, sa wakas, nagsasabing sa pagtanggap. Maaaring matagal mo nang nararamdaman na parang palaging kulang. Na kahit gaano ka kasipag, parang laging nauubos ang pera. Na ang mga biyaya ay laging dumadaan pero hindi tumitigil sa iyo. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa alignment. At ngayon, sa unang pagkakataon, natututuhan mong ialin ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Ang ritual na ito ay hindi kailangang perpekto. Hindi mo kailangang maging mayaman, relihiyoso, o dalubhasa sa espiritualidad. Kailangan mo lang ng isang bukas na puso. Kaunting asukal, isang kurot ng kanela. At ang pananampalatayang may pagbabagong posible. Dahil totoo ito. At minsan, sa mismong sandali na magbago ang enerhiya mo, kahit kaunti lang.
Lahat sa paligid mo ay nagsisimula na ring magbago. Ganyan gumagalaw ang mga himala. Kaya kung nakarating ka na sa bahaging ito, baka dahil handa na ang iyong kaluluwa. Handa nang tumanggap. Handa nang lumago. Handang maranasan ang pera, kapayapaan, at katatagan na matagal mo ng tahimik na hinahangad. Hindi lang ito ritual. Ito ang simula ng bago mong landas.